Hello, kamusta tayo lahat? There's so much to be thankful to our Father. So kung iisa-isahin natin ang mga bagay ng mga pagpapasalamat natin kay Almighty Father, kulang pa yung mga words na bibigkasin natin on how good our Father is, or how great His love for us, His children. Our Father is amazing. He is awesome, worthy to be praised and adored forevermore. And I thank Jesus Christ, the Lamb of God, for His precious blood, for introducing us to our Father, and for sending the Holy Spirit to us. And I thank the Holy Spirit for always comforting us, strengthening us, showering us with gifts and fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, and self-control. And the gifts of the Holy Spirit: wisdom, knowledge, faith, healing, miracle, speaking in tongues, prophesying, distinguishing different kinds of spirits, and interpreting, or the interpretation of different tongues. So hindi nagbabago si Almighty Father, hindi nagbabago si Jesus Christ, hindi magbabago ang Holy Spirit. Iisa sila ng plan. One goal. Ano yun? To help us. To help us claim our inheritance. Our inheritance is our Father. To be with our Father forevermore. For all eternity. In the kingdom of Jesus Christ that will never end. That's the purpose of our Holy Father, on why He created us. To love Him, to be with Him, because He is our true Father, our real home. Kaya si Almighty Father, nagpapadala siya ng mga prophets, mga servants niya, at ipinadala niya yung ating Savior and Mediator. Itong Bible testimony of the people who are obedient of the directives of our Father. Kung nakikita ninyo, no, na nakakatakot, no, itong Bible. Bakit nakakatakot? It's because of the wickedness of the people. Pero si Almighty Father, He's full of love. Hindi nakakatakot si Almighty Father unless hindi natin susundin ang kanyang mga commands. Doon na magagalit si Almighty Father. And most people do not obey the Holy God. They do not believe in Jesus Christ. They don't have the Holy Spirit in them. At pag binabasa natin itong mga prophetic books, ang mga casualty ay yung mga wicked people. Nakikita naman natin, di ba? Pero yung mga servants of the Holy God, the children of the Mighty Father,
inaalagaan ni Almighty Father. So, ang mga napapahamak ay yung mga disobedient. At yung mga anak ni Almighty Father, blessings after blessings after blessings ang binibigay ni Almighty Father. Kaya itong Bible, para sa lahat ng tao. So last time, we read Zephaniah chapter 1. Napapansin ninyo, iba-iba ang mga prophets na kinakausap ni Almighty Father, pero yung message, iisa pa rin. Why? It's because the author is our Father. Iisa ang message, iba-iba mga prophet. At hiwa-hiwalay yung years. Hindi sila magbabarkada, itong mga prophet na to. Hindi sila nagkokopyahan. Iba-ibang mga vision ang pinapakita sa kanila ni Almighty Father. And yet, iisa ang message. So dito sa Zephaniah chapter 1, yung vision or message kay Zephaniah. So the Almighty Father will obliterate everything from earth. Man and beast, birds and fish, tao, mga animals sa land, animals na lumilipad at animals na mga lumalangoy. Pati na rin ang mga stumbling blocks or idols. Kasama din ang mga wicked people. Sino yung mga wicked people? The disobedient men and women of the world. They will be cut off from the face of the earth or from the land. So kung tatanggalin sila sa land, asaan mapupunta ang mga tao? Dahil ang tao hindi naman talaga nakakaalis dito sa mundo. Nawawala lang tayo dito sa mundo pag naluluma na yung katawan natin, nagkakasakit tayo, kinukuha na tayo ni Almighty Father, or may mga events na nangyayari. Kaya nawawala tayo sa mundo. Pero yung soul natin, napupunta kay Almighty Father kung tayo ay obedient sa Kanya, at kung disobedient naman, napupunta naman sa eternal damnation. Pati na rin yung mga priests with the pagan priests. Nag-worship sila kay Almighty Father. Tinataas nila ang pangalan ni Almighty Father. Pero, sinasamba rin nila si Malcolm or Milcom or Molech. May mga ganong mga servants. Sinasabi nila na sila ay servant of the Holy God, pero they also worship idols. Anong gagawin sa kanila ni Almighty Father? Paparusahan din sila dahil ini-encourage nila ang mga tao na sumamba sa mga idols or sa mga false gods. At hindi nila itinatanong kay Almighty Father, tama ba to nasasamba ako sa kahoy? Tama ba to nasasambahin ko ang semento?
Kasi nakalagay ito sa verse 6 of Zephaniah chapter 1. Those who have turned back from following the Lord and have not sought the Lord nor inquired of Him. Hindi nila itinatanong kay Almighty Father. Hindi sila nagbabasa ng Bible. At kung nagbasa man sila ng Bible, dinidisregard nila para lang masunod ang kanilang customs and traditions, or yung mga tao nagturo sa kanila ng mali, yun ang sinusunod nila instead of following the commands of the Holy Father. Wicked people pa rin sila. Kahit na sinasamba nila si Almighty Father, pero ididikit nila si Almighty Father tsaka si Jesus Christ sa mga bagay na gawa ng tao. That's uncleanness, kadumihan, abomination. Verse 7 of Zephaniah chapter 1, be silent in the presence of the Lord God. Maging tahimik tayo dahil pag nagalit si Almighty Father. At nakaprepare na yung sacrifice at nag-invite si Almighty Father ng kanyang mga guests. Sino yung mga guests? Na nabasa natin sa Luke chapter 14 at saka sa Matthew chapter 22. Lahat ng tao invited, pero dapat maayos yung damit natin. Ano yung damit natin? White yung damit natin or damit ng pang-wedding. Dito sa verse 8, no? And it shall be in the day of the Lord's sacrifice that I will punish the princes and the kings' children, and all such are clothed with foreign apparel. Iba ang damit. Dahil si Almighty Father, ang damit niya malinis. Si Jesus Christ, ang damit niya malinis. Kaya tayo dapat ang damit din natin kagaya ng damit ng Father natin at kagaya ng damit ni Jesus Christ. Dapat tayo naka-clothed in white garments, malinis, nalinis ng dugo ni Jesus Christ. Tayo. Yun ang ibig sabihin. Dahil kung hindi malinis ang dugo natin, kung hindi malinis ang damit natin, kung madumi ang damit natin, may makitang kadumihan sa atin, itatapon tayo sa place na may weeping and gnashing of teeth. Saan yun? Sa impyerno. At paparusahan din ni Almighty Father yung mga tao na mga manloloko at mahilig sa kasinungalingan at pang-aabuso ng kapwa-tao, violence and deceit. Dito sa verse 9. At mag-iiyakan ang mga tao parang wine press. Pati na rin ang mga merchant people are cut down. For all the merchant people, all those who handle money are cut down. Mahilig sa pera, mahilig sa material things, mahilig sa earthly possessions. Tatanggalan sila ng inheritance, they'll be cut off. Sino yung mga mahihilig sa pera na mga tao? Mahihilig sa power, mahihilig sa fame. Nakatingin lang sila sa mga bagay dito sa mundo. Hindi nila nakikita yung mga bagay na permanent. Ang permanent si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Itong pera, temporary lang to. Yung merchant, temporary lang. Di ba may mga businesses na established na yung business na yan, matagal ng panahon yung business na yan, matagal ng panahon yung bangko na yan, matagal na panahon ng nagda-trade ang negosyo na yan. Matitigil ang lahat ng yon, pati na ang mga tao. Alam naman natin, the love of money is the root of all evil. Pagmamahal sa pera, nakafocus sa pera, instead of loving the Almighty Father, nakafocus sa pera ang mga tao. Dapat, ano ang first and foremost na utos sa atin ni Jesus Christ? Love the Lord your God. And then after that, mahalin ang kapwa-tao. May sinabi bang mahalin ang pera? Hindi, di ba? Pero ang tao, minamahal lalo ang pera. Kumpara kay Almighty Father.
Kasi Almighty Father, He will search the land with lamps. Iilawan niya, i-check niyang mabuti. Sa liwanag, makikita niya sa liwanag lahat. Ng mga nasa dilim, mabibigyan ng liwanag. Titignan niya kung sino yung mga gumagawa ng kadumihan. Dahil dala-dala ni Almighty Father, lamp. Iilawan niya lahat, walang maitatago. Kahit yung mga nasa shadows, pag inilawan ng lamp yun, kita lahat ang kadumihan. Kaparusahan ni Almighty Father ang mga tao, matitigas ang ulo. So matatakot ba tayo sa binabasa natin? Hindi tayo matatakot dahil tayo, anak tayo ni Almighty Father, sumusunod tayo sa Kanya. Sino ang dapat matakot? Yung mga disobedient people. Dahil tayo, as children of God, we will celebrate. Dahil tayo ay mga guests niya. Yung mga tao na hindi takot kay Almighty Father, mapaparusahan yun. Tayo, anak tayo ni Almighty Father, takot tayo sa Kanya. Takot tayo sa Kanyang mga parusa. At yung takot na may pagmamahal, respeto, at pagpapakumbaba sa tatay natin. Pero yung mga mayayapang, the prideful people, the arrogant, the haughty, masisira sila. At ang kanilang mga bahay ay walang titira. Kanilang mga naipon, mabubulok, masisira. Iiwan nila lahat ng kanilang mga ari-arian na pinaghirapan. Akala nila pinaghirapan nila. Pero ang tawag doon ay laziness or complacency. Dahil ang tunay na trabaho, ang tunay na pagtatrabaho ay ang pagsasave ng treasures in heaven. Hindi ang pagsasave ng money on earth. Marami akong pera sa bangko, maraming pera sa kung saan man nakatago. Hindi ganon. Magsasave tayo ng treasures in heaven. Sino ang treasure natin? Si Almighty Father. Pag nag-save tayo ng treasures in heaven, ibig sabihin, sinusunod natin si Almighty Father. Pini-please natin yung tatay natin. Wini-worship natin yung tatay natin in spirit and in truth. Sinusunod natin ang kanyang mga commands and statutes. At yung mga tao naman na nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa, instead na mag-focus kay Almighty Father, hindi nila may enjoy ang mga bagay na pinaghirapan nila. Dahil yon ay mga temporary lang ang ginagawa nila. At the great day of the Lord is near. So, sinulat itong Zephaniah, di ba? Matagal nang naisulat ito. Kaya nga ba? Saan ba si Zephaniah? (640 BC to 586 BC). Pero nakalagay, di ba dito? Ano? The great day of the Lord is near. Baka sabihin niyo, bakit akala ko ba near? Bakit matagal na hindi pa rin nangyayari? Hindi natin alam ang buhay natin sa mundo. Kahit hindi pa dumarating si Jesus Christ, wala pa yung day of judgment. Asa na yung kaluluwa ng mga tao? So every day, dapat ready tayo. Anong araw yon? That day is a day of wrath. A day of trouble and distress. Devastation and desolation, darkness and gloominess, clouds and thick darkness. A day of trumpet and alarm. Against the land, against the things that people are proud of. So high towers, no? At ang mga tao magiging parang basura yung kanilang mga laman. Flesh like refuse. Yung
dugo nila, alikabok, walang value. Ibig sabihin, may value ba ang alikabok? Wala, diba? Their blood shall be poured out like dust. Yung flesh, basura. Flesh like refuse or trash. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them. Kahit mayaman sila, marami silang gold, silver, hindi sila masasave ng kanilang kayamanan. Because the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy. Dahil our Father is a jealous God. Mas focus ang mga tao sa mga bagay sa mundo na to, sa mga false gods, instead of the real God, the one true God, Almighty Father. At mabilis ang pagkakadispose sa mga tao. Kahit wala pa si Jesus Christ, wala pa yung day of judgment, mabilis matanggal ang mga tao sa mundo. Paano mabilis matanggal? Minsan nandyan lang, no? Tapos kinabukasan, asan na siya? Ayun, marami ng mga tragic events na nangyari. Akala mo mahaba pa ang time ng isang tao sa mundo, hindi mo alam. Nakikita naman natin, diba, sa ating mga, sa kapaligiran. Nakakalungkot, diba, na yung mga tao na yon, asa na ngayon ang kanilang mga souls. Hindi sila, nasa limbo, walang ganon. Walang limbo. Kasi nungalingan ni Satan yun. Saan napupunta ang mga souls? Diretso agad kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Kung ikaw ay obedient, at kung ikaw naman ay wicked, and you don't know Jesus Christ, pupunta naman ang soul mo sa impyerno. Dahil kaya lang tayo masisave is if we believe in Jesus Christ. Ngayon, kung itinuturo sa iyo ng iyong mga religious leaders, hindi ka maniniwala kay Jesus Christ na si Almighty Father, kahit na si Almighty Father, ang wini-worship natin, ang utos ni Almighty Father, this is my son, believe in Him. Kung hindi tayo maniniwala sa utos ni Almighty Father na maniwala kay Jesus Christ, ibig sabihin, disobedient tayo kay Almighty Father. Dahil ang utos ni Almighty Father, this is my son, believe in Him. That whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. At nagpapatawad ng kasalanan ng tao si Jesus Christ, just like the Almighty Father. At nabasa natin, di ba, sa book of Ezekiel, tsaka sa Zechariah. Pati na rin sa Daniel, no? Si Jesus Christ ay binigyan ng power, authority, and dominion over all things. At kahit sa Hebrews chapter 1, nandun si Jesus Christ. Binanggit, no? So, dito tayo sa Zephaniah chapter 2. Kasi dito sa Zephaniah chapter 1, by the fire of His jealousy, He will make speedy riddance. Mabilis ma-dispose ang mga tao. Mabilis patayin. Mabilis durugin ang mga tao. Kaya anong sabi? Diretso na lang sa Zephaniah chapter 2. Gather yourselves together. Yes, gather yourselves or gather together. O undesirable nation. Sige, magsama-sama kayo. Sabi ni Almighty Father. Unite and stick together. Shameless people.
Wala kayong kahihiyan. Undesirable nation. Hindi kayo nahihiya kay Almighty Father. Sabi dito, before the decree is issued or the day passes like chaff, bago i-proclaim ang judgment or bago dumating ang araw, kasi yung araw ay parang chaff or hull or husk, mabilis mahipan ng hangin. Before the Lord's fierce anger comes upon you, before the day of the Lord's anger comes upon you. Dahil ang araw mabilis lang dumaan, parang chaff, parang hull, parang ipa. Alam yung ipa, no? Di ba pag magtatagal ka ng bigas, para makuha mo yung bigas, ano yun eh, ginigiling. Tapos, pag hinipa ng hangin, di ba nalilipad yung mga chaff? Ganon kabilis ang panahon, ang oras, or ang araw, or the day passes like chaff. Before the Lord's fierce anger comes upon you, bago dumating ang galit ni Almighty Father, before the day of the Lord's anger comes upon you. Verse 3, seek the Lord. Hanapin natin si Almighty Father. All you meek of the earth, kayo na mga humble people. Hanapin niyo si Almighty Father who have upheld His justice. Yung gumagawa ng tama sa paningin ni Almighty Father. Hanapin niyo si Almighty Father. Seek the Lord. Seek righteousness. Hanapin ang goodness and holiness of the Almighty Father. Seek humility. Magpakumbaba, walk humbly, fearfully, dutifully, submissively to the Holy God. It may be that you will be hidden in the day of the Lord's anger. Nang sa ganon, may chance na ikaw ay hindi makaka-experience ng pain and suffering and tribulation sa araw na dumating ang galit ni Almighty Father. At parusahan ang mga tao or i-reprimand niya or i-chastise niya ang mga people. So tayo, we will seek the Lord, all you meek of the earth, who have upheld His justice. Hanapin ang righteousness, right, no? Yung root word right, yung tama, or goodness and holiness. Yun ang gagawin natin. Paano tayo makakagawa ng tama? Because of the Holy God. Kaya tayo makakagawa ng tama. Because of Jesus Christ. Dahil without our Father, without Jesus Christ, hindi tayo makakagawa ng tama. Dahil on our own, we are wicked. Yung naturalesa ng tao, madumi. Kaya kailangan natin. We must seek the Lord. Seek righteousness, seek humility. Magpakumbaba. Pag nagpapakumbaba tayo, ibig sabihin, remorseful tayo sa ating mga kasalanan. Hindi tayo nagmamayabang. Ayaw ni Almighty Father ng mayabang. Sasabihin mo, hindi ako makasalanan, wala akong kasalanan, sila. Hindi ka. Lagi kang maninisi ng kapwa-tao, ng mga pains and sufferings na naranasan mo, lagi kang maninisi ng tao. Bakit hindi mo check yung sarili mo? Halimbawa, nasaktan ka, nasaktan ako. Siguro may pagkukulang ako. Hihingi ako ng kapatawaran kay Lord. Hindi yung nasaktan ako kasi alam ko siyang may kasalanan. Hindi ganon. Nasaktan ako, Lord. Correct mo ako. Ayusin mo ang puso ko, Almighty Father. Nasaktan ako. Hindi yung nasaktan ako, Lord. Sirain mo sila. Hindi ganon. Dahil si Jesus Christ, anong ginawa niya? Nung nasaktan siya, Father, forgive them. Hindi niya sinabing, Lord, sinaktan nila ako, patayin mo sila. Hindi ganon. Humble si Jesus Christ. Siya ang gagayahin natin. Example natin si Jesus Christ. Never nagkasala kahit na
God siya. Kaya niyang gawin lahat si Jesus Christ. Pero, nagpakumbaba siya dahil sa pagmamahal niya kay Almighty Father. Gusto niyang i-please si Almighty Father. Ganon din ang gagawin natin. Example natin, yung ating King of Kings and Lord of Lords, si Jesus Christ. At si Jesus Christ, He's victorious. Victorious si Jesus Christ. Kaya kung victorious si Jesus Christ, victorious din tayo. Dito tayo sa verse 4. For Gaza shall be forsaken. Ano ba yung Gaza? Ito ba yung literal na Gaza na nasa Israel at Palestine ngayon? Ang Gaza, ibig sabihin nun, strong city. Asa ng strong city? Ang buong mundo, strong city. For Gaza shall be forsaken, and Ashkelon desolate. Ano ibig sabihin ng Ashkelon? To weigh or weight. Timbang. Dito rin galing ang word na kilo. Ashkelon. No? For Gaza shall be forsaken, or yung strong city, or nation, or land, and Ashkelon desolate. They shall drive out Ashdod at noonday. Ashdod means stronghold or fortress. And Ekron shall be uprooted. Ekron means extermination. Or uprooted. Or uprooting. Sino ang mafo-forsake? Gaza. Yung mundo. And Ashkelon. Iisa lang ibig sabihin to, Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron. Itong mga lugar na to ay mga sinful places. So, ano ngayon ang sinful places? Ang mundo. Ang makasalanan ang mundo. Nandito tayo sa lugar na punong-puno ng wickedness. Verse 5, woe to the inhabitants of the sea coast. Itong mundo rin, sea coast. Kaawa-awa ang mga tao sa sea coast. Diba ang mundo, ang mga bawat country, meron silang mga sea coast, inhabitants, mga tao. The nation of the Sherethites. Sherethites, mga Cretans or outcasts. The nation of the outcasts. Pag hindi ka anak ni Almighty Father, isa kang outcast. Hindi ka kasali sa family. The nation of the Sherethites. Hindi ka family ni Almighty Father. Dahil si Almighty Father, He is holy, He is good, just like Jesus Christ. Kaya tayo, dapat maging holy rin tayo and good and obedient to our Father para hindi ka tayo kasali sa mga Sherethites. The word of the Lord is against you, O Canaan. Canaan came from the word Kena, meaning brought down by a heavy load or burden. Land of the Philistines. Philistines, ano ibig sabihin ng Philistines? The unlearned, or to wallow, or to roll. Griever, borrower, or weakener. Land of the weak. Mahihinang klaseng mga tao. The word of the Lord is against you, O people of burden. Ano ba yung mga burden? May mga kasalanan, buhat-buhat ng mga kasalanan. Land of the Philistines, or the unlearned. Mga tao, at saka mga weakener, mga mahihina, mga wallowing in the mud. Yung mga umiikot or
naliligo sa putik, wallowing. Kasi wallow or to roll, umiikot, or parang baboy nung umiikot ka sa mud. Land of the Philistines. Kasi yun ang ibig sabihin ng Philistines. I will destroy you. Ibig sabihin madumi. Okay? Nation of Cherethites, ulitin natin. Outcast. Kasi si Almighty Father, He's holy. Ngayon, hindi ka pwedeng maging family ni Almighty Father. Hindi ka magiging anak niya kung ikaw ay madumi. Ikaw ay outcast ngayon. Kasi yung Canaan, burden. Pag daladala mo yung burden, ang dami mong burden na daladala. Yung mundo, gustong-gusto mo, sumama sa mundo na to. Land of the Philistines, paikot-ikot ka sa putik, wallowing in mud. I will destroy you. Sabi ni Almighty Father. So there shall be no inhabitant. Yung mga tao sa mundo na to, mga madudumi, sisirain ni Almighty Father, dudurugin niya. He will crush the people. Nanggigigil si Almighty Father. Dahil sa kanyang galit, pigil na yung galit ni Almighty Father. Pero ang mga tao patuloy pa rin sa kanilang mga kasalanan. Hindi nagpapapigil sa kasalanan. Si Almighty Father, pinipigilan niya yung kanyang sarili. Ang mga tao ayaw papigil. At pag nagalit si Almighty Father, isang bagsakan lang to. Parang yung time ni Noah. Verse 6, the sea coast shall be pastures, with shelters for shepherds, and folds for flocks. Sino yung mga shepherds? Mga nag-aalaga sa mga flocks. Sino yung mga flocks? Tayo yung mga flocks. Shepherds, si Jesus Christ, di ba shepherd natin siya? So, sino ngayon ang maghahari dito sa mundo? Yung mag-i-inherit ng mundo na to, nakalagay sa Book of Revelation, di ba ibababa ang New Jerusalem? Tingnan nyo, kahit ang tagal na nasa Book of Revelation, hindi naman magkakilala si Zephaniah, tsaka si John the Evangelist, or John the Beloved. Yun pa rin yung message. At gumagawa personification, no, yung mga animals at saka yung mga figures of speech like metaphor, kasi nga ito yung mga bagay na available noon para maintindihan ng tao na ngayon ay naiintindihan pa rin natin, no? Pag ginagawa yung mga words like shepherds, flocks, birds, alam natin ano, tinuturuan tayo ni Almighty Father, ni Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, kaya naiintindihan natin. Verse 7, the coast shall be for the remnant of the house of Judah. Kaya nga itinuloy dito sa verse 7, yung verse 6. The sea coast shall be pastures with shelters for shepherds and folds for flocks. Para sa mga anak ni Almighty Father. Para sa mga sheep. Pag sheep, di ba? Usually ang color ng coat ng sheep or ng wool is white. At saka yung sheep, pag papatay na yung sheep, hindi maingay yung sheep. Tahimik lang yung sheep. Ang maingay, yung goat, no? Kaya si Jesus Christ, inahahalin tulad siya sa isang lamb. Kaya nga, Lamb of God. Kaya nga nung Passover, ang offering ng Passover nung time ni Moses ay lamb. Or yung dugo, no? So, sa verse 7 naman, the coast shall be for the remnant of the house of Judah. So, ang mundo ay para sa remnant. Sa mga natitira. Pag sinasabing remnant, kukonti lang. Of the house of Judah. House of Judah. Judah means praise, no?
Limutan ko, Judah. Yes, it's praise. Yung mga tao na pupuri kay Jesus Christ at kay Almighty Father, praising the Holy God and Jesus Christ. Sila yung mga remnant. They shall feed their flocks there. Ibig sabihin, abundance. Hindi kukulangin. In the houses of Ashkelon, they shall lie down at evening. So, wala na yung mga Ashkelonites. Wala na yung mga people na mga disobedient. Sino na lang ang natitira? Mga remnant of the house of Judah or children of the Holy God. Saan sila nakatira? Sa land. At they shall lie down at evening. Kahit gabi, walang mananakit sa kanila. Walang mananakit sa atin. Ibig sabihin nun, they shall lie down at evening. For the Lord their God will intervene for them. Dahil protektahan sila ni Almighty Father. Our Father will protect us forever. And return their captives. Anong ibig sabihin ng return their captives? So yung mga tao, yung mga souls na bumalik na kay Almighty Father, dahil nga ibababa ang New Jerusalem, yung inheritance, ibibigay na sa mga anak ni Almighty Father. Ibibigay niya na sa kanyang mga anak. Kaya nga, return their captives. Verse 8, I have heard the reproach of Moab. Sabi ni Almighty Father, narinig ko ang condemnation, ang contempt, or inaatake ang mga anak niya. Sabi ni Almighty Father, naririnig ko yung mga persecution na ginagawa ninyo sa mga anak ko. Sabi ni Almighty Father, I have heard the reproach of Moab and the insults of the people of Ammon. Moab and Ammon, hindi sila anak ni Abraham, meaning iba ang lahi nila. So itong Moab at saka ang Ammon, hindi sila anak ni Almighty Father or iba ang lahi nila. Narinig ni Almighty Father yung paninirang puri nila, yung mga insulto na binibigkas ng mga tao, ng mga wicked people sa kanyang mga anak, with which they have reproached my people. So it's a persecution, discrimination, condemnation, intimidation. May mga ganong tao hanggang ngayon, ini-intimidate ang mga Christians. Hindi isinasali, or iba ang tingin ng mga tao sa mga Christians. True Christians, yung mga totoong Christians ha. Kasi meron mga ibang tao, hindi sila totoong Christians. Kunya-kunyarian lang. With which they have reproached my people and made arrogant threats against their borders, hostility and ill treatment. Inaabuso ng mga unbelievers or wicked people ang mga anak ni Almighty Father. Narinig ni Almighty Father yun. Walang natatago kay Almighty Father. Therefore, as I live, dahil buhay ako, sabi ni Almighty Father, says the Lord of hosts, the God of Israel, surely Moab shall be like Sodom. Yung Moab, magiging gaya ng Sodom, yung mundo. And the people of Ammon like Gomorrah. Ano ba ang nangyari sa Sodom and Gomorrah? Sodom and Gomorrah, binanggit dito, no? Moab and Ammon. So, itong mundo, yung literal ng Sodom and Gomorrah, nasira na yon. Pero, may mga tao na gumagawa pa rin ng mga
bagay na nangyari or ginawa ng mga tao sa Sodom and Gomorrah. No? Nakalagay sa Genesis chapter 19 verse 24 to 38 kung ano nangyari sa Sodom and Gomorrah. Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. Galing sa heaven, ibinagsak ni Almighty Father brimstone and fire. Umulan ng brimstone and fire. Kayang-kaya ni Almighty Father yon gawin. Poprotektahan ni Almighty Father ang kanyang mga anak. Bibigyan niya ng justice ang kanyang mga anak. Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. So he overthrew those cities, all the plain, all the inhabitants of the cities, and what grew on the ground. But his wife, or yung wife ni Lot, looked back behind him, and she became a pillar of salt. So up to now, yung Sodom and Gomorrah, meron dun ng sulfur. Kasi yung sulfur, brimstone yun eh. Walang natatanim doon. I-check nyo yung Sodom and Gomorrah, walang tumutubo ng mga halaman. So kung walang tumutubo ng mga halaman, wala ring mga animals na nag-i-stay doon dahil nga brimstone ang nandun sa lugar na yon. Sinunog ni Almighty Father, hindi na mapapakinabangan. So yung mga tao din na mas gusto pa ang mundo na to, ano mangyayari sa kanila? Gaya ng asawa ni Lot. Yung asawa ni Lot naging pillar of salt. Naging asin, wala nang gamit. Ano na lang, naging asin na lang siya. Says the Lord of hosts, the God of Israel, surely Moab shall be like Sodom, and the people of Ammon like Gomorrah. Dahil sa discrimination, intimidation, hostility, and ill treatment, persecution to the children of the Holy Father. Dahil wickedness ang namamayani sa mundo na to. Overrun with weeds and salt pits. Pagsasabing weeds, punong-puno ng mga wild grass or unwanted vegetation na worthless. At saka pag salt pits, hindi na mataniman ng kahit na ano. Nakatiwangwang yung lupa. Ibig sabihin nun, wala nang pakinabang. And a perpetual desolation, just like what happened to Sodom and Gomorrah. Perpetual desolation ang nangyari sa Sodom and Gomorrah. So, kung check nyo ngayon, yung lugar kung saan ang Sodom and Gomorrah, walang nakatira doon, walang natatanim na vegetation, at saka walang animals, kasi hindi pa pakinabangan. Sinunog ni Almighty Father. Sample ni Almighty Father yon. Yun ang kanyang gagawin sa mundo. And a permanent or a perpetual desolation. Ibig sabihin, permanent ruin na yun. The residue of my people shall plunder them. Ano yung residue of my people? Yung mga natitirang mga anak ni Almighty Father. Kasi, dahil nga, diba, 1/3 lang of the total population of the whole world since the world began. Residue lang yon. Yun ang mga anak ni Almighty Father. Yun ang kanyang mga tao. Sila ngayon, they shall plunder the land. Ibig sabihin, sila ang magmamana ng lupa. Di ba nabanggit natin yun sa Book of Revelation? Na binanggit ni Almighty Father. Kaya ibababa niya yung New Jerusalem, the eternal kingdom of Jesus Christ that will never end. And the remnant of my people shall possess them. Yung residue, ibig sabihin ng remnant din, di ba? Remainder or leftover. Pati na rin ang remnant, isang meaning lang, di ba? Small part na galing sa malaki. So, galing sa malaking population,
konti lang ang makakapagmana or inherit ng land, and the remnant of my people shall possess them. Isa ba tayo sa bilang ng 1/3 tested by ano nga yan? Purified in silver, tested in gold? Zechariah chapter 13 verse 9. Then I will purify them and put them to test, just as gold and silver are purified and tested. And they will pray in my name, and I will answer them. So, a third, nakalagay dito, no? Ano bang verse yung a third? Para nakita niyo ba nyo? Nakalagay a third? No. Zechariah chapter 13 verses 8 to 9. And it shall come to pass in all the land. All the land. Pag sinasabi ni Almighty Father, all the land, all the land. Hindi si-secret si Almighty Father. Diretso magsalita si Almighty Father. At tinutupad niya yung kanyang mga pangako, yung kanyang mga salita. That 2/3 in it shall be cut off and die. Malaki ang mawawala at mamamatay. Malaki ang mapupunta sa impyerno. 2/3. But 1/3 shall be left in it. 1/3 ang matitira sa mga anak ni Almighty Father. 1/3 ang matitira sa mga tao. I will bring the 1/3 through the fire. Sa tayo, ng mga anak ni Almighty Father, dumadaan tayo sa apoy. Nare-refine tayo. We'll refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. They will call on my name, and I will answer them. I will say, this is my people. And each one will say, the Lord is my God. Is the Lord your God? Are we one of our fathers' people? Children, are we one of them? Sana, no? Na sabihin ninyo sa inyong sarili, sana makilala rin ninyo si Almighty Father. Kilala na ba ninyo si Almighty Father? Kilala ba ninyo si Jesus Christ? Kaya nga pinabanggit dito sa Zephaniah, remnant, kasi 1/3 lang. So, sobrang daming tao ang naipanganak at tumira dito sa mundo, 1/3 lang. Wala pa sa kalahati. Alam niyo naman yung 1/3, di ba? I-visualize yung pizza. Hatiin niyo sa 3 yung pizza. O, hatiin niyo sa 3. Isa lang doon. Isang slice. 3 slice yon, isang slice lang ang mapupunta. Para mabilis maintindihan, ano. Verse 10. This they shall have for their pride, because they have reproached and made arrogant threats against the people of the Lord of hosts. Ang mangyayari sa mga haughty, prideful people, sa mga tao na nag-discriminate or ini-intimidate or pinipersecute ang mga anak ni Almighty Father, sila ay sisirain ni Almighty Father because of their pride. This they shall have for their pride, because they have reproached and made arrogant threats against the people of the Lord of hosts.
Baka sabihin nyo, sino ba ang nangaaway sa mga Christian? Wala naman. Meron. Madami. Wala namang aamin eh. Dahil puro nakamaskara ang mga tao. Verse 11, the Lord will be awesome to them, for He will reduce to nothing all the gods of the earth. So si Almighty Father, bigyan niya ng justice yung kanyang mga anak, dahil He will reduce to nothing, magiging baliwala, yung all the gods of the earth. Pag sinasabing all the gods of the earth, ito yung mga taong namumuno sa mundo, nagjo-Diyos-Diyosan sa mundo, kasama na rito yung mga graven image, yung mga tao na itinataas ng kapwa-tao nila, sila yung gods of the earth. Ulitin natin verse 11, ano? For the Lord will be awesome to them, for He will reduce to nothing all the gods of the earth. Itong gods na to, false gods to. People shall worship Him, each one from his place, indeed all the shores of the nations. So si Almighty Father, tataas siya. Tataas ang kanyang pangalan ng kanyang mga anak. Each one from his place, indeed all the shores of the nations. Verse 12, you Ethiopians also, you shall be slain by my sword. Baka sabihin niya, ay bakit kawasama yung mga Ethiopians? Hindi ito yung Ethiopians sa ngayon or yung country na Ethiopians. Ano bang ibig sabihin ng Ethiopians? Ethiopian means darkness. Yung mga namumuhay ng kadumihan. Kayo, mga namumuhay kayo ng kadumihan or kaitiman ng budhi. Namumuhay sa dilim. You shall be slain by my sword, sabi ni Almighty Father. Gumagawa ng mga uncleanness. And He will stretch out His hand against the north. Aabutin ni Almighty Father hanggang yung mga tao sa north. Ano ba yung mga tao sa north or against the north? Prideful people. Maraming mayayabang sa mundo na to. Ang pinagyayabang nila, ang kanilang pera, ang kanilang mga pinag-aralan, ang kanilang, kung anong kanilang mga connection, ang kanilang pangalan, pinagyayabang nila, itinataas nila. Kung ano ang kanilang mga accolades, achievements, pinagyayabang ng mga tao. Anong gagawin ni Almighty Father sa kanila? And He will stretch out His hand against the north. Destroy Assyria. And make Nineveh a desolation, as dry as the wilderness. Yung Assyria, no, ito ay Mesopotamia, na ngayon ay modern day Iraq. Hindi ito yung literal ngayon, no? Hindi yung literal na place, kundi yung ugaling Assyria. Ugaling idolatry, ugaling lahat na ng kadumihan, lahat ng kasamaan. And make Nineveh a desolation. Capital ng Assyria ang Nineveh. As dry as the wilderness, damay-damay mga tao. Pero yung land, i-retain ni Almighty Father, lilinisin niya. Tatanggalin niya yung mga tao. Yung mga tao ang tatanggalin ni Almighty Father. Saan dadalhin yung mga tao? Siyempre, yung mga tao, pag tinanggal ni Almighty Father, patay na yon. Wala na yung kanilang flesh, nadurog na kung saan, kung anong nangyari. Pero, yung soul nila, saan dadalhin? Sa impyerno. Ngayon, kung may mga nadamay na mga
followers of Christ, yung soul nila, yung body ng mga tao nasisira, at saan naman mapupunta ang soul ng mga tao nagtitiwala kay Almighty Father? Yung mga inape, yung mga in-intimidate, yung mga sinaktan, yung mga pinagutan ng ulo, yung mga kinulong dahil sa salita ng Diyos. Saan na mapupunta ang kanilang souls? Kay Almighty Father, sa rest, sa pahinga, magpapahinga sa arms of our Father. Verse 14. The herds shall lie down in her midst. Bakit her? Sino tong her? Ito yung Assyria. Ito yung Nineveh. Ito yung lugar na madumi. Kaya her, kasi personification, dahil ang country or land or place, usually laging ang tawag doon, ang touring natin or ang tawag natin ay babae. Kaya nga, di ba, motherland, o kaya, Babylon, di ba? Harlot. Kasi babae. Bakit babae? Kasi may anak. Ano yung anak na yon? Mga tao. Doon nakatira sa lugar. Kaya babae. Naintindihan natin? The herds shall lie down in her midst, every beast of the nation. Pag sinasabing beast, animals, ugaling animals. Dahil yung mga beast naman, wala naman silang moral. Kaya sila, yung naturalesa nilang ugali ng animals, no? Nature ng animals. Walang moral values or walang morality. Hindi marunong mahiya. Hindi marunong magpakumbaba. Hindi marunong sumunod kay Almighty Father. Ano lang ang kayang gawin ba ng mga animals? Ulitin natin, the herds shall lie down in her midst. Itong her midst, her wicked land. Every beast of the nation, animals, or yung may ugali na parang mga hayop. Both the pelican and the bittern. Yung pelican, alam natin yung pelican, di ba? Yung pelican, malaki ang bibig nun, may pakpak yon. Hindi mabusog yung pelican. Gusto niya, malaki yung bibig niya. Tapos, pag nakakita na ba kayo ng pelican? Sino bang sasagot? I-check nyo yung itsura ng pelican. Laki ng bibig, ang haba ng tuka. Kain ng kain to, hindi matigil sa pagkain. Greedy. Galing pelican, mga tao, greedy. Both the pelican and the bittern. Ano ba yung bittern? I-check nyo kung ano yung tsura ng bittern. Ito ay isang ibon din, pero secretive bird siya. Tahimik lang yung bird. Pero secretive siya. Tahimik siya, secretive siya. Meron siyang mga pinaplanong wickedness. Mahirap siyang makita. Itong secretive bird na to. It moves silently through reeds at water's edge. Dahan-dahan siyang kumikilos. Nag-aantay. Parang magnanakaw. Ganun ang bittern. So, binanggit, no? Dalawang klase ng ibon. Dito sa Revelation chapter 18 verse 2, and he cried mightily with a loud voice, saying, Babylon the Great is fallen, and has become a dwelling place of demons, a prison for every foul spirit, and a cage
for every unclean and hated bird. Tingnan nyo, bakit bird ang nabanggit? May bird. Dito sa Book of Revelation, chapter 18, verse 2. Tapos dito sa Zephaniah, bird ang binanggit. Pelican and bittern. A cage for every unclean and hated bird. Dahil mabilis gumawa ng kadumihan. Unclean bird, carnivorous. Kinakain or nang aabuso ng kapwa niya. Tuloy natin, ano? Shall lodge on the capitals of her pillars. Saan siya nakatira o nakatayo? Sa capital of her pillars. Sino nakatayo doon? Yung mga pelican tsaka mga bittern. Yung mga unclean and hated bird. Andun siya sa society. Nag-ooperate siya sa society. Lodge on the capitals of her pillars. Their voice shall sing in the windows. Bakit kumakanta itong mga ibon na to? Kumakanta, nanghahalina, nang iinganyo, gumawa ng kasamaan ang mga tao. Ito yung their voice shall sing in the windows. Nang nagtatawag para gumawa ng kadumihan. Desolation shall be at the threshold. Nasaan yung destruction or downfall or demolition? Malapit na. Nasa threshold na siya. Nasa malapit na ng pinto. For he will lay bare the cedar work. Si Almighty Father, he will lay bare the cedar work. Cedar, ito ay puno na malaki. Magiging bare yung puno na malaki. Hindi na mamumunga, mawawala ng dahon. No? At ma-uproot na. Dahil yung kasamaan ng mundo na to, parang cedar. Malalim na ang ugat. Marami ng mga dahon ang kasamaan. Anong gagawin ni Almighty Father? For he will lay bare the cedar work. Tatanggalan niya ng dahon, tatanggalan niya ng i-uproot niya, sisirain ni Almighty Father yung cedar. Yung high tree, no? Pag i-check nyo rin kung ano itsura ng cedar, malaking puno ito. Titibagin ni Almighty Father yung puno. Ito ay sinisimbolize ang wickedness ng mundo. Nakatayo yung puno, naka-establish yung wickedness sa mundo na to. Malalim na ang ugat, marami ng mga branches at maraming mga leaves. So, itong kadumihan sa mundo na to. Verse 15, this is the rejoicing city that dwelt securely, that said in her heart, I am it, and there is none besides me. How has she become a desolation? Mayabang ang mundo na to. Di ba mayabang ang mundo na to? Di ba meron pang mag-unite tayong lahat dahil itong mundo na to papagandahin natin. Hindi tayo mawawala sa mundo na to. Tayo magmamayari sa mundo na to. Tayo magro-rule sa mundo na to. O ngayon, ang sabi ni Almighty Father, nakalagay sa Bible, alam ni Almighty Father ang gagawin ng mga tao. Verse 15, ulit natin, no? This is the rejoicing city. Ano itong rejoicing city na to? Itong city na nagsiselebrate lagi, nagsiselebrate ng kasamaan ng mundo. Itong mundo na to. Dwelt securely, feeling secured na siya, established na, malaki na yung bansa natin. Ngayon magbabranch out tayo, sasakupin natin ng ibang bansa, tapos i-control natin, tayo na mismo, magiging one world government tayo. Hindi tayo maghihiwa-hiwalay, lahat ng mga panukalang batas na nandito sa country natin, pati sa ibang country, i-apply natin.
O anong mangyayari? Sisirain ni Almighty Father ang plano ng mundo. This is the rejoicing city that dwelt securely, that said in her heart, I am it and there is none besides me. How has she become a desolation? Paano siya magiging desolate? Established na tong country nito. Established na tong mundo ito. Paano magiging desolation to? Marami na tayong pag-aari. Nakakontrata yan. Legal lahat. Kahit na wickedness, legal. Pero kay Almighty Father, hindi legal. A place for beasts to lie down. Itong mundo na to, puro mga walang iniisip, kundi pagpapayaman, pagpapasikat, at power. Everyone who passes by her shall hiss and shake his fist. Alam naman natin to na ito ay Babylon na nakasulat sa Revelation chapter 18. Mayabang ang mundo na to. Pero sisirain ni Almighty Father. Antay lang kayo. Yun ay kung maantay ninyo, kung buhay pa kayo, kung iaalaw kayo ni Almighty Father na makita ninyo ang mundo na to, na sirain niya. Or baka mauna pa kayo sa impyerno bago sirain niya ang mundo na to. Revelation chapter 18. After these things, I saw another angel coming down from heaven, having great authority, and the earth was illuminated with his glory. And he cried mightily with a loud voice, saying, Babylon the great is fallen, and has become a dwelling place of demons, a prison for every foul spirit, and a cage for every unclean and hated bird. For all the nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication. The kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth have become rich through the abundance of her luxury. Di ba ang mundo na to yun? Verse 4 of Revelation chapter 18. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, lest you share in her sins, and lest you receive of her plagues. For her sins have reached to heaven, and God has remembered her iniquities. Render to her as she rendered to you, and repay her double according to her works. In the cup which she has mixed, mix double for her. In the measure that she glorified herself and lived luxuriously, in the same measure give her torment and sorrow. For she says in her heart, I sit as queen, and I am no widow, and will not see sorrow. Same, no? That said in her heart, this is Zephaniah chapter 2, that said in her heart, I am it, and there is none besides me. How has she become a desolation? Mayabang. Balikan natin itong Revelation chapter 18. In the measure that she glorified herself and lived luxuriously, in the same measure give her torment and sorrow. For she says in her heart, I sit as queen, and I am no widow, and will not see sorrow. Therefore, her plagues will come in one day, death and mourning and famine, and she will be utterly burned with fire. For strong is the Lord God who judges her. Susunugin with fire. Di ba nakalagay dito sa Zephaniah? Like Sodom and Gomorrah. Anong ginawa sa Sodom and Gomorrah? Brimstone and fire ang ipinadala. Same ng message.
At yung mga tao dito sa mundo, nagre-rejoice sila, no? Laging may party, laging may celebration. Hindi na naubos yung pagkakabisihan ng tao sa kung ano-anong mga ginagawang kadumihan. Darating ang oras, sisirain ni Almighty Father. Binibigyan ng warning ni Almighty Father ang mga tao. Zephaniah chapter 3. Woe to her who is rebellious and polluted, to the oppressing city. Dito sa Revelation chapter 17 verse 5 to 7, and on her forehead a name was written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and of the abominations of the earth. I saw the woman drunk with the blood of the saints, and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I marveled with great amazement. Kaya nga diba dito sa Zephaniah, binanggit, no, sa Zephaniah chapter 2, binanggit ni Almighty Father, I have heard the reproach of Moab and the insults of the people of Ammon, with which they have reproached my people and made arrogant threats against their borders. So nakalagay dito sa Revelation, I saw the woman drunk with the blood of the saints and the blood of the martyrs of Jesus. Mga taong persecuted, killed, because they are followers of Jesus Christ. Hindi natakot ang mga followers of Jesus Christ. So tayo, matatakot ba tayo? Hindi tayo matatakot. Mas takot tayo sa galit ni Almighty Father. Matakot tayo sa salita ni Almighty Father. Sundin natin ang ipinag-utos sa atin ni Almighty Father. Para hindi tayo mapahamak. So bakit napahamak ang mga tao sa mundo na to? Tuloy natin ang Zephaniah chapter 3. Woe to her who is rebellious and polluted, to the oppressing city. Rebellious and polluted. Madumi. Rebelde. Bakit rebelde? Hindi sinusunod yung commands ni Almighty Father. Ano ba yung mga commands ni Almighty Father? Unang-una, mahalin siya. Hindi minamahal ng tao si Almighty Father. Ang minamahal ng tao, sarili nila. Minamahal nila, pera nila. Pero si Almighty Father, hindi nila minamahal. Rebelliousness. Polluted, gumagawa ng kadumihan, kasalanan. Alam naman natin ang mga kasalanan, di ba? Kahit isa-isahin ba natin, kasali ang chismisan sa kasalanan. Panghuhusga ng tao. Strife, pagkainggit kasama. Envy. To the oppressing city. Nang aabuso yung mundo na to. To the oppressing city. Kawawa ang mundo na to na nang-aabuso. Verse 2 of Zephaniah chapter 3. She has not obeyed His voice. Hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Sino ang sinusunod ng mundo na to? Ang sinusunod ng mundo tayo lang customs and traditions. Kung ano ang convenient sa mundo na to, yun ang kanilang sinusunod. Kung ano yung kasinungalingan ni Satan, yun ang sinusunod ng mundo na to. Dahil gusto nila, nasasarapan sila sa gawa ng mundo na to. So kung ang tao, nasasarapan sila sa gawa ng mundo to, idolatry, sinasamba nila ang mundo na to. She has not received correction. Ayaw tumanggap ng pagkakatama. Itinutuwid mo. Ayaw tanggapin. Sinasabi sa Bible, i-worship si Jesus Christ.
He is like our Father. Kagaya ni Almighty Father, si Jesus Christ, ng characteristics, nagpapatawad ng kasalanan si Jesus Christ, Diyos si Jesus Christ, ayaw ng correction ng tao. Na si Almighty Father, i-worship, ayaw ng correction ng tao, gustong i-worship ng tao, mga kahoy, semento, kapwa-tao, sinasamba, mga putol na, hindi ko makalimutan yun, putol na paa, yung katas ng putol na paa na sinasabi nilang santo na gumawa daw ng milagro. Ba't ganon? Sinasamba ninyo? Bakit yung sinasamba yun? She has not trusted in the Lord. Mas pinagtitiwalaan pa yung turo ng mga ninuno, na wala naman sa Bible. Nasaan na yung turo na yun? Asa na yung mga tao na yun? Nasa impyerno at susunod na kayo. She has not drawn near to her God. Hindi lumapit kay Almighty Father. Hindi nagpakumbaba. Verse 3. Her princes in her midst are roaring lions. Her judges are evening wolves that leave not a bone till morning. Swapang. Yung princess, ito yung mga nagro-rule sa land, no? In her midst are roaring lions. Matatapang. Hindi maawain. Yung judge, ano yung mga judges ng mundo na to? Are evening wolves. Kunyari, tumutulong pero nakadamit ng wolf. Ugaling wolf. Ano ba yung ugaling wolf? Sa gabi, no, yung mga wolf, matatapang yun. Ganun ang mga judge. Nagpapatupad ng batas, nagpapatupad ng namumuno sa mundo na to. Ganun ang mga ugali. That leave not a bone till morning. Hanggat may makukuha, gagatasan ng gagatasan. Walang itinitira para sa kapwa-tao. Lahat swapang. So, magtataka kayo bakit sisirain ni Almighty Father ang mundo? Magtataka kayo bakit papatayin ni Almighty Father ang mga wicked people? Sasabihin niyo, mapagmahal si Almighty Father. Oo, mapagmahal si Almighty Father. At ibigay natin sa Kanya ang nararapat. Irespeto natin yung tatay natin na loving siya. Pero kailangan din ni Almighty Father na bigyan niya ng justice yung kanyang sarili. Dahil Diyos siya. Dapat natin siyang i-worship. Parangalan. Itaas natin ang pangalan ng tatay natin, si Yahweh. Sundin natin siya. Dahil hindi pwede kay Almighty Father ang kadumihan. Baka sabihin niyo, bakit hanggang ngayon marami mga tao kadumihan ang ginagawa? Binibigyan ni Almighty Father ng chance ang mga tao. Dahil maawain si Almighty Father. Dahil mapagmahal siya. Kaya pinadala niya si Jesus Christ. Dahil mapagmahal siya. Gusto ni Almighty Father ibigay sa atin ang ating inheritance. Yung birthright natin, gusto ni Almighty Father, gusto niya tayong makasama lahat. Walang matitira sa mundo na to, kundi gusto niya lahat. Pero ayaw ng tao, dahil ayaw ng tao makinig. Mas gusto ng tao sundin ang kanyang ego, ang kanyang pride, ang kanyang kayabangan. Ipinagmamalaki ng mga tao sa mundo na to ang kanilang mga kayamanan. Sasabihin nyo, sino ka ba? Ba't mayaman ka ba? Tatanungin nyo ako. Hindi ako mayaman. Ang tatay ko ang mayaman. Si Almighty Father ang mayaman. Ako hindi ako mayaman. Yung tatay ko.
Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa kanyang pagmamahal. Yung abundance ni Almighty Father, binubuhos niya sa ating lahat. Pagmamahal, lahat-lahat ibinubuhos ni Almighty Father. Para tayo magkaroon ng everlasting life. Ang purpose natin, to love our Father, to obey Him, to be like Jesus. Thank you, and God loves us all so much.